Geneva POV. Iyak na iyak si nanay habang sinasakay ang mga gamit ko sa sasakyan. Maging si tatay at Liam ay bakas ang lungkot sa mukha. Si mommy ay iyak din ng iyak katulad ni nanay. Hindi naman ako mamamatay pero kung makaiyak ang dalawa ay parang ililibing na ako bukas. Lumapit si tatay at hinawakan ako sa ulo. Geneva, sa oras na kailangan mo kami nang tumawag ka o mag-message ka lang sa amin ng nanay mo. At darating kami kaagad. Alam mo naman na walang malayo pagdating sa prinsesa namin. Yumakap ako kay tatay at sinubsubang mukha sa kanyang dibdib. Mamimiss kong amoy nila, ni nanay at syempre maging ang kakulitan ni Liam sa akin. Eva, huwag mong kalimutan ang bili namin sa'yo ng Mami Luna mo ha. Busugin mo sa pagmamahal si Marcos at alagaan mo siya. Matagal-tagal na paalamanan ang naganap. Ayaw pa nga ni Mommy na umalis kami. Hindi pa naman sanay sina nanay at tatay na malayo sa akin. Sa bagay, pwede naman nila akong tawagan o i-message or i-video call. Napapanisan na ako ng laway. Ang tahimik kasi ni Marcos. Mukhang wala itong balak na magsalita o kausapin man lang ako. Kaya kumain na lang ako ng mga pagkain na pinabaon sa akin ni nanay at ni mommy. Gusto mo? Tanong ko sa kanya. Napansin ko kasi ang pagtingin niya sa akin habang kumakain ako. Hindi, maiksi niyang sagot. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko na naman siyang nakatingin sa akin. Kung gusto mo ay magsabi ka lang. Hindi ka naman mamamatay kung titikman mo to. Masarap kaya to at malinis pa. Nainis na ako sa kanya sa totoo lang. Ayaw ba niya na dahil tingin niya rito ay marumi? Ngayon lang ba siya nakakita ng sampalok na may asukal? Tss, I wasn't looking in your food, Eva. Lumunok to bago nag-iwas ng tingin. May dumi ka sa gilid ng labi mo. Tanggalin mo ang sakit sa mata. Pagkapako meron nga, mga asukal. Napakamot ako sa ulo dahil sa hiya. Matanda na ako pero may pagbata pa rin na minsan ng galawan. Teka, bata pa naman talagang 20 hindi ba? Dinukot ko ang cellphone ko nang tumunog ito. Si Samantha, tumatawag. Hello? Eva, nasa ka na? Nilayo kong tenga ko dahil sa lakas ng boses nito. Pakiramdam ko'y mabibingi ako. Ano ba, nakakabingi ka naman? Reklamo ko habang kumakain. Kasi naman, bakit hindi mo kami nintay ni Harper? Magte-transfer din kami. Hoy Samantha, bakit ba ang daldal mo? Rinig kong sita ni Harper dito. Maya-maya pa ito ng kausap ko. Hi Eva, lumunok muna ako bago nagtanong. Sandali nga lang, ano yung sinabi ni Samantha kanina? Totoo ba na magte-transfer kayo? Ang daldal mo kasi, paninisi ni Harper kay Samantha. Sorry na, tao lang na nadudulas paminsan-minsan. Anong paminsan-minsan? Ang sabihin mo palagi, sikmat muli ni Harper. Hindi ko mapigilan ang matawa sa dalawa. Parang aso at pusa na naman ang mga ito. Katulad ng inaasahan ko, hindi na sila makausap ng maayos dahil nagsisigawan ng dalawa sa kabilang linya. Pero natuon ang atensyon ko sa nabanggit ni Samantha. Ikaw nga hindi ba? Hindi mo sinabi kay Eva na hinahanap siya ni Romel matagal na. O naalala mo, hiningi ni Romel ang number niya last year pero hindi mo binigay. Kasi gusto mo sa'yo lang si Eva, ayan tuloy kinasal siya sa iba, karma sa'yo. Muntik ko nang maluwa ang tubig na iniinom ko nang marinig ang sinabi ni Samantha. Tumigil nga kayong dalawa. Nakalimutan kong katabi ko nga pala si Marcus. Nakita ko na bahagya tuloy itong napaigtad sa lakas ng boses ko. Oops! Sorry Marcus. Hingi ko ng paumanhin. Kung kaharap ko lang ang dalawa kong kaibigan ay baka binugahan ko na sila ng tubig. Napasigaw patuloy ako nang wala sa oras dahil sa kanila. Natigilan ako nang maalala ang sinabi ni Samantha. Talaga? Last year pa kinuha ni Romel ang number ko? Mahina akong tanong. Oo Eva, itong si Harper, pa lang kasi hindi binigay. Pero ayos rin naman yon hindi ba? Anong ayos? Natutup kong bibig ko at tumingin kay Marcus. Mabuti na lang at wala itong pakialam. Nakaupo kasi ito ng tuwid habang nakatingin ng diretso sa unahan. Hindi ayos yun no? Mahina ko sabing nakalagay pang mouthpiece ng cellphone sa tapat ng bibig ko. Kung sinabi niyo kaagad, edi sana wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin Eva? Takang tanong ni Samantha sa akin. Sinabi ko na lang na sa susunod ko na lang sasabihin. Hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit ako bigla ang ikinasal kay Marcus. Alam ko na gusto nila akong tanungin pero nagpigil lamang sila ni Harper dahil mas gusto nila na ako mismo magsabi sa kanila. Alam naman kasi nila kung sino talaga ang gusto ko noon. Si Romel yun at hindi naman si Marcus. Tinignan ko mga stolen pictures ni Romel sa phone ko. Mga stolen pictures to na galing pa kay Samantha. Nang malaman niyang gusto ko si Romel,
Kinabukasan ay pinasa niya sa akin to. Para daw may titingnan ako sa gabi bago ako matulog. Akmang ididelete ko ng mga ito nang makareceive ako ng text galing kay nanay. Ingat anak, kung maaari lang ay sundin mong sinabi namin sa'yo ng tatay mo. Pinamulahan ako ng mukha ng maalalang magulang ko. Mas mabuting sinabi daw na magdalang tao ako kapag natapos ko na ang pag-aaral ko. Pero ayos rin naman daw kung may laman na dahil magkakaapo na sila. Opo, Nay, I love you po, reply ko. Malabong mangyari yon dahil alam ko namang walang nangyari sa amin ni Marcus. Sabi sa akin ni Samantha ay masakit daw kapag first time. Nung nagising naman ako sa kama, katabi si Marcus ay wala naman akong maramdamang sakit. Sinabi ko yun kay Mommy, ipinaliwanag ko sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Dahil matagal pang biyahe ay natulog na muna ako. Nagising lamang ako na maramdaman ng pagpatong ng malambot at mainit na tela sa katawan ko. Si Marcus, pinatong niyang isang blanket sa akin. Lihim ako napangiti. May pakialam naman pala ito kahit na paano sa akin. Hindi na ako nakatulog, ewan ko, dahil yatang ulo ko ay nasa dibdib na pala niya, habang isang kamay niya ay nakaalalay sa balikat ko. Ang isa at sa bewang naman ng isa, o dahil ba sa mabango niyang amoy na nanunuot sa aking ilong? Diyos ko, heto na naman ang dibdib ko. Ang lakas ng tibok na tila kakawala pa sa dibdib ko. Hindi ko na malaya ng oras. Naramdaman ko na lang ang paghinto ng sasakyan. Akala ko'y gigisingin ako ni Marcus pero hindi pala. Naramdaman ko na lang ang pag-angat ng katawan ko sa ere. Alam ko namang payat lang ako at magaan. Pero nakokonsensya ako dahil gising naman ako. Pero heto't buhat niya ako. Pero bakit ganitong pakiramdam ko ngayon? Bakit ang sarap manatili sa bisig ni Marcus? Tila gusto kong yumakap sa leeg niya at sumiksik sa dibdib nito. Ano bang nangyayari sa'yo, Eva? Piping tanong ko sa sarili ko. Kailan ko pa hiniling na makulong sa bisig ng ibang lalaki? Paglapag sa akin ni Marcus sa ibabaw ng kama at tagyan ng kumot ay iniwan na kaagad ako nito. Nang marinig kong pagsara ng pinto ay umupo ako't sumagap ng hangin. Saka ko lang napagtanto na pigil ko palang aking paghinga. Humawak ako sa dibdib ko na hanggang ngayon ay nagarambulan pa rin. Kalma, Eva. Hindi lumalakas ang tibok ng puso mo dahil nasa bisig ka niya. Lumakas lang yan dahil takot kang ihulog niya. Ani ko sa sarili ko. Pero bakit pakiramdam ko iniloloko ko lang ang sarili ko? Kanina pa ako nakatayo sa gate ng universidad habang hinintay sina Samantha at Harper. Nang makita ko sila'y kaagad akong kumaway sa kanilang dalawa. Patakbo naman silang tumakbo palapit sa akin. Hoy, ano bang ginagawa niyong dalawa? At talagang lumipat pa kayo dito dahil sa akin. Hindi ako makapaniwala na talagang tutuparin nilang pangako nila sa akin. Dati na kung nasaan akong universidad ay doon din sila magtatapos. Eva, ako lang dapat ang lilipat eh. Pero itong si Harper, nakigaya na rin. Umirap si Samantha sa binata. Aba, nakalimutan yatang kasal ka na at may asawa. Parang aso pa rin nabubuntot-buntot sa'yo. Anong aso? Sa gwapo kong to? Mukhang aso lang ako sa paningin mo? Nilagay ni Harper ang kamay sa ilalim ng baba habang nakagesture na pogi sign. Eva, bulag na yatang isang ito. Hindi ba gwapo naman talaga ako? Pagkakampi pa nito. At nagtalo na naman ang dalawa sa harapan ko. Kaya napailing na lang ako. Hindi mahirap sa dalawa ang magpalipat-lipat ng universidad dahil afford naman ng mga to ang tuition. Si Harper ay anak ng senador. Oo, mayaman ang pamilya nito. Hindi lang halata dahil makulit at may pagkaisip bata. Eto namang si Samantha ay anak sa labas ng isang sikat na artista. Kaya nga maganda to talaga namang kaakit-akit. Pero kami-kami lang na malalapit ang nakakaalam na pagiging illegitimate child nito. Suportado siya ng daddy niya at maski ang bagong pamilya ng ama ni Samantha ay alam yon. Pero dahil kilalang celebrity ang ama nito ay nilihim na lamang ng mga taon tungkol sa kaibigan ko. At ayos lang naman sa kanya. Ayaw kasi ni Samantha ang pagpiyastahan ng mga reporters, lalo ng mga kapatid nito sa ama na gumagawa ng mga sariling pangalan sa showbiz. Ano? Tinakpan ko na magkabilang tenga ko gamit ang kamay ko nang ikwento ko sa kanila ang totoong rason kung bakit kami ikinasal ni Marcus. Ayaw ko namang malaman pa nila sa ibang totoong nangyari. Sikat at kilala ang pamilya Del Rio kaya alam ko na hindi na ako ligtas sa mapagmasid ng mga mata ng mga taong balak silang sirain o siraan. Pero, Eva, nakakaisang baso ka pa lang ng champagne noon eh. Oo, may hilo ka pero hindi ka malalasing na ganong katindi. Tumangutango si Harper bago nakahawak sa baba na tila may inaalala. I remember that night. Di ba't may nagabot lang sa'yo ng alak, Samantha? At nagdili na ibigay mo kay Eva?
Napapitik sa hangin si Eva. Yes, naalala ko na. Tumingin sa akin ito na may mapaghinalang tingin. Hindi kaya someone put a drug in that glass? Sabi mo kasi nahilo ka. So it's mean you were drugged that time. Aray naman Eva, reklamo nito ng batukan ko. Wala tayo sa mga telenovela or K-drama, okay? Imposible ang sinasabi mo, ani ko. Saka sino naman ang gagawa nun, aber? Natatawa pang saad ko. Kung ano-ano naman kasing iniisip nito. Eva, tama si Samantha. Malabo talaga na malasing ka sa isang glass lang ng alak. Hindi ka ba nagtataka? Saka kung talagang may nagmamagandang loob ng tulungan ka at dinala ka sa kwarto, bakit kanya inalisan ng saplot? Sa tingin ko, hindi aksidente ang nangyari sa iyo, Eva. Pumikit ako, tinilot ang sentido ko. Sinubukan kong makaalala kahit ng isang detalye. Matapos kong mawala ng malay, pero wala talaga akong maalala ng gabing iyon. Kung alam ko lang na hindi ka naman masaya, pinigil ko na sanang kasal. May panghihinayang na sabi ni Harper. Paniwalang paniwala kami na masaya ka nung araw na yon. Oo nga, best. Abay abot langit yata ang ngiti mo nung kasal mo. Tinusok ni Samantha ang tagiliran niya. Umamin ka nga, love mo ba si Marcus? Inirapan niyang kaibigan. Anong mahal? Namumulang iniwas kong mga mata sa kanila at kunwari nilarong daliri. Bigla kasing pagsulpot sa baling tataw niya ng ginawang paghalik sa kanya ni Marcus. Hindi namin mahal ang isa't isa. May mahal na siyang iba't hindi ako yon. Alam niyo naman na may nobya na yung tao, hindi ba? Saka sila dapat ang ikakasal at hindi kami. Mula pagkabati palagi ko na nakikita sina Marcus, Kuya Logan at Kuya Thunder. Oo, mga gwapong mga to at walang tulak kabigin sa mga itsura. Sa gwapo nga ng mga to ay pinagkakaguluhan ng mga to, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa na rin. Dati naman hindi ako isa sa babaeng natitigilan kapag napapatingin kay Marcus. Sanay ako makita to dahil madalas ko naman tong makita sa tuwing dadalaw ang pamilya nila sa bahay. Hindi ko nga lang magawang tumingin ng diretso sa mata ni Marcus dahil kakaiba itong tumingin. Ewan ko ba, hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero nung ikasal kami, ang biglang nagbago ang lahat. Biglang parang naging isa ako sa mga babaeng gusto na lamang itong tingnan palagi dahil sa angking kagapuhan nito. Akala ko ay immune na ang mga mata ko sa kanya. Pero hindi pala. Heto nga't may kakaiba akong nararamdaman. Paghanga nga yata to. Best, sa tingin mo ba mahulog ang damdamin niyo sa isa't isa ng asawa mo? Untag ni Samantha sa akin. Maging si Harper halatang hinihintay ang pagsagot ko. Kagat ang labi na umiling ako. Malabo, best. May kontrata kasi kami na maghihiwalay din after 2 years of our marriage. Pag-amin ko sa kanilang dalawa at sinabi ang tungkol sa kasunduan naming dalawa ni Marcus. Muntik nang malaglag ang panga nilang dalawa nang marinig ang mga sinabi ko. Gago pala yung Marcus na yan. Galit na pakli ni Harper. Nasaan ang gagong asawa mo at mabugbog ko siya? Tinaas pa nitong manggas na suot na tila handa nang sumabak sa away. Si Samanthang taga-awat madalas kay Harper ay hindi gumawa ng hakbang para awatin ang kaibigan namin. Maging ito'y halatang galit na galit nang marinig ang mga sinabi ko. Please calm down guys. Kasalanan ko naman ang lahat ng ito. Kung may lakas ako ng loob na pigilin ang kasal, hindi mangyayari to. Wala siyang kasalanan kung tama ang mga sinabi niyong dalawa. Katulad ko'y biktima din siya sa nangyayaring ito. Kahit na Eva, hindi ka dapat niya ginaganito. Asawa ka niya pero hindi niya ako mahal, Harper. Putol ko sa kanya. Kung sa'yo, mangyari ang ganon na ikakasal ka na dapat na babaeng mahal na mahal mo, pero hindi natuloy dahil sa isang pagkakamali, anong gagawin mo? Ikaw best, bumaling ako kay Samantha, tinanong din to. Pareho silang naumid ang dila sa tanong ko. Ayaw kong sisihin si Marcus dahil lang sa nangyari dahil wala naman tong kasalanan. Kung may dapat mang sisihin, ako yun. Naging duwag kasi ako. Inisip ko nararamdaman nila tatay. Hindi ko naisip ang mararamdaman ni Marcus na siyang involved sa nangyari. Sarili ko lang ang inisip ko. Yumuko ako. Ayaw ko sana umiyak pero hindi ko mapigilan. Aaminin ko man o hindi ay nakasira ako ng relasyon. Mas lalo akong naluha na maramdaman ng pag-alo ni Samantha sa akin. Bes, wala kang kasalanan. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, yun ay ang taong nagdala sa'yo sa kwarto ni Marcus. Wala na rin namang magbabago kahit na manisi tayo. May lungkot sa boses na wika ni Harper, ngunit bakas pa rin ang galit nito. Anong plano mo, Eva? Papayag ka ba na maghiwalay kayo after 2 years? Pareho kami napatingin kay Harper dahil napakaseryoso ng boses nito. Huwag niyo nga akong tingnan ng ganyan. Ang akin lang naman ay sagrado ang kasal. Hindi dapat ginagawang biro yan.
Ano naman kung may mahal si Marcos na iba? Ikaw ang asawa, Eva. You have the right to own him. Shit lang, dapat hindi ko to sinasabi dahil mahal kita at gusto kong maagaw ka sa kanya. But if you like him, use that feeling to own him and make him fall in love with you. Hindi ko siya gusto. Sinungaling. Putol ni Harper sa akin. Napansin ko na mumula ka kaninang topic natin siya. Saka mukhang nasasaktan ka ng bagiti mo mimahal ng ibang asawa mo. Bumuntong hininga si Harper habang nakatingin sa akin na may lungkot sa mata. I love you, Eva. Pero gusto ko na maging masaya ka. Kaya it's time to let you go. Hindi ko nga siya gusto. Ano bang sinasabi mo dyan? Pagkakaila ko sabay iwas ng tingin. Ito talagang si Harper. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Hindi ko maalis-alis sa isip kung mga sinabi ni Harper sa akin. Ako may gusto kay Marcus? Kailan? Saan banda? Yun bang dahilan kung bakit mabilis at malakas ang tibok ng puso ko? Natigil ako sa paghalo ng nilulutong kalderetang karne nang baka na makarinig ng ugong ng sasakyan. Alam ko si Marcos ito dahil wala namang kaming kapitbahay. Bawat layo ng bahay sa lugar na ito ay aabuti ng 20 kilometro ang layo. Kaya nga kailangan pa akong ihatid ni Marcos sa universidad na pinapasukan ko. Kinatid lang ako ni Samantha at Harper pa uwi kaya nakauwi ako ng maaga. Alam naman yun ni Marcos dahil nag-text ako sa kanya. Pinatay ko na munang apoy na niluluto ko bago tumakbo at salubungin si Marcus. Good evening, Marcus. Nagluto ako. Tara, kain na tayo. Nakangiting anyaya ko sa kanya habang nakatitig sa mukha niya. Pinakiramdaman ko sarili ko habang kapaang aking dibdib. Katulad nitong nakaraan ay malakas na naman ang tibok nito habang kaharap kong asawa ko. Nahulog na ba talaga ako sa kanya? Tanong ko sa sarili. Hey Eva, are you alright? Kunot ang noon na tanong ni Marcos sa akin. Nangahawakan na sana ako nito sa noo ay napaatras ako. Oo, ayos lang ako. Tinalikuran ko siya para itago ang namumula kong mukha. Tara na, kain na tayo. Ikaw na lang, busog ako. Walang ganang tugon ni Marcos at saka ako iniwang mag-isa. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Maaga akong umuwi para magluto pero mukhang nasayang lang ang effort ko. Mabigat ang dibdib na kumain ako na mag-isa. Hindi ako sanay na magtapon ng tira-tirang pagkain kaya inilagay ko na lang ito sa ref para may kakainin ako sa oras na magutom ako. Kinabukasan ay sinabay niya ako muli at tinatid sa universidad. May maghahatid sundo na sayo simula bukas, Eva. Kung may lakad ka or may gagawin, make him knows para alam nang mahatid ka niya kahit saan mo nais magpunta. Pero Eva, hindi tayo lumipat dito para maging driver mo lang ako. We have a deal, right? Inis nitong pakli na kinatahimik ko. Sige na, baba na dahil nagmamadali ako. Taranta akong bumaba dahil mukhang galit na to. Pagkababa ko'y kagad nitong pinasibad ang kotse palayo tiniwan ako. May lungkot sa mata na sinundan ko na lamang ng tingin ng kotse nito. Tss, tingnan mo itsura ng isang yan. Yan bang walang gusto? Nakaismid na wika ni Harper na kararating lang kasabay ni Samantha. Hindi ako sumagot at naglakad na papasok ng tarangkahan. Rinig kong pagtawag nila subalit hindi ako lumingon. Katulad kahapon, ay kakaibang tingin ng karamihan sa akin. Ako lang yatang pumapasok na naka-ripped jeans dito at loose t-shirt. Nakalugay din ang buhok ko na medyo magulo. Walang anumang lipstick o koloreting mukha ko. Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba. Pero ngayon ay napapaisip ako. Ano kaya ako magpaganda ako? Mapansin kaya ako ng asawa ko? Mabilis na natapos ang klase. Napansin ng dalawa kong kaibigan na wala ako sa mood kaya hindi na sila nagbukas ng topic na may kinalaman kay Marcus. Hindi ako galit kay Harper. Mas tamang sabihin na naiinis ako sa sarili ko dahil kahit na ano ang tanggi ko ay tama to. May nararamdaman nga ako kay Marcus. Hindi pwedeng mangyari yon dahil masasaktan lang ako. May mahal na itong iba kaya wala na akong magiging lugar sa puso niya. Ayaw ko naman na dumating ang araw na iiyak ako at masasaktan. Nang araw na yon hindi dumating si Marcus para sunduin ako. Si Manong Kanor ang dumating, isang matandang nasa 50 ang ng edad. Matapos magpaalam kina Samantha at Harper ay sumakay na ako ng kotse. Habang lulan ng kotse ay sobrang nalulungkot ako. May pakiramdam kasi ako na marami na magbabago. Hindi lang sa kapaligiran kundi sa pakikitungo niya. Kahit na alam kong baka hindi niya nakainin ang pinaghirapan kong lutuin ay pagluluto ko pa rin siya. Nakaidlip pa ako sa upuan sa kahintay kay Marcus pero alas 11 na ay wala pa rin to. May Del Rios Corp building sila dito sa Tagaytay kaya alam ko hindi naman ito aabuti ng isang oras sa biyahe pa uwi. Alas 12 na nang makauwi si Marcus. Inalok ko siyang kumain pero katulad ng sagot niya sa aking kagabi ay busog daw siya. Inagahan kong gising ko kinabukasan para magluto sa kanyang almusal.
Saglit na sinulyapan tong pagkain at hinanda ko. I'm in a hurry, Eva. I have to go. Wika nito bago ako iniwan. Bumuga ako ng hangin at tumingin sa mga niluto ko. Akala ko kakainin to ngayon at titikman ang niluto ko. Pero umaasa lang ako. Pero baka nga nagmamadali talaga to at may kailangang asikasuhin agad. Dahil wala akong pasok ngayon ay nagpasya ako maglinis ng kwarto ko. Hindi naman mahirap linisin at madali lang dahil wala naman masyadong alikabok. At dahil natapos agad ako ang idadami ko ng kwarto ni Marcus. Hindi naman to nakalock kaya naman nakapasok ako. Habang nagba-vacuum ng sahig napatingin ako sa ibabaw ng kama. Merong kulay pulang kahon na maliit dito. Dahil sa kuryosidad ko'y kinuha ko at binuksan at tumambad sa akin ang isang gintong wedding ring. Hindi lang mukhang mamahalin to, nakakamangha din to sa ganda. Kahit sinong magsuot nito ay makakaagaw pansin sa lahat. Shit, Eva, sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa kwarto ko? Singhal ni Marcos na ikinatalon ko sa gulat. Sorry Marcus, gusto ko lang namang linisin ang kwarto mo. Paliwanag ko sa kanya. Nang mapatingin to sa kamay ko ay nagdilim ang gwapong mukha nito. Inagaw nitong kahon na hawak ko. Linis lang ba talaga Eva? Bakit hawak mo to? Galit nitong tanong sa akin. Wala akong balak na kawin yan Marcus. Nakita ko sa ibabaw ng kama mo yan. Pasensya na curious lang naman ako. Paliwanag ko sa kanya. Sige, lalabas na ako. Curious ka kung kanino to? Tinaas nitong maliit na kahon, as if naman na hindi mo pa alam. Maanghang na saad nito sabay haklit sa aking braso. This ring was made for my future and beloved fiancé. Pero dahil sa'yo, binalik niya ito sa akin. Now tell me Eva, masaya ka na ba na sinira mong relasyon na meron ako sa babaeng gusto kong makasama habang buhay? Hindi ko ginusto itong nangyari, Marcus. At sa tingin mo, paniniwalaan kita? Agad nitong pinutol sa akin ang isa kang ambisyosa. Eva, gusto mo umangat sa buhay kaya mo to ginawa. Huwag mo nang itanggi dahil kahit na anong gawin at sabihin mo, hindi magbabagong tingin ko sa'yo. Tuluyan na akong naiyak, hindi lang dahil sa masakit niyang pagkakahawak, kundi maging sa kanyang mga sinabi. Nakasira ako ng relasyong hindi ko namamalayan at hindi ko yung ginusto. Biktima lang din naman ako. Patawad Marcus. Shit, you're sorry Eva. Hinawakan itong balikat at malakas akong tinulak sa pinto. Sa lakas na kayang pagkakatulak sa akin ay napaigik ako sa sakit. Your sorry was not enough to bring her back to me, Eva. Tangina naman kasi. Bakit ginago mo ko? Of all people, bakit ako pa? Dahil sa'yo makipaghiwalay siya sa akin. Sinira mong relasyon naming dalawa. Tandaan mo to. Hindi kita mapapatawad. Manghang ang bawat salitang binitawan ni Marcus. Nakakapaso at nakakatakot. Galit na sinuntok nitong gilid ng ulo ko kaya napapikit ako dahil akala ko sa aking tatamang kamao nito. Nakikita kong sakit sa mata nito at galit. Oo, naaawa ako sa kanya at sinisisin sarili ko pero bakit mayroong parte sa puso ko na natutuwa dahil naghiwalay na sila? Ang sama ako dahil masaya pa ako nang malaman kong naghiwalay na sila.